Magandang araw mga bata, magsitayo po tayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magsiupo at ulitin natin, magandang araw mga bata. Kumusta po kayo? Mabuti. May lumiban ba sa klase ngayon? Mabuti naman na walang lumiban sa klase. Ngayon, may bago na naman tayong tatalakayin na aralin. Pero bago yan, may ipapakinig ako sa inyo ng kanta. Makinig kayo mga bata, ha? Sige. Tabangan mo ako, Anay, ilitunog, Anay, wala diri, himong nanay, kadto tienda, bakal papay, Ngayon, narinig nyo na ang kanta, may katanungan ako. Ano ang naramdaman nyo habang nakikinig at pag-uugnay nito sa pakiramdam ng pagiging tahanan o pagmamahal sa kultura sa kantang pinaparinig ko sa inyo? Tama. Ang kantang Ili-ili, Tulog Anay ay tungkol sa pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina o tagapag-alaga sa isang bata. Kapag nakikinig tayo sa kantang ito, nararamdaman natin ang init at saya ng pagiging kasama ang pamilya sa bahay. Ang mga salita sa kanta tulad ng Ili-ili o pag-aalaga at tulog anay, magpahinga ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Ang kantang ito ay nagpapakita din ng pagmamahal sa kultura ng mga Ilonggo at sa mga tradisyon nila. Kapag pinapakinggan natin ito, nararamdaman natin ang koneksyon sa ating mga pinagmulan at ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya at komunidad ng nagmamahalan. Nagkakaintindihan po ba tayo mga bata? Mabuti. Ngayon, ano sa palagay niyo ang ating tatalakaying aralin ngayon? Ang ating tatalakaying bagong aralin ngayon ay tungkol sa katutubong awit sa Visayas. Narito ang ating mga layunin o objectives. Una, sa content standard.
na ipapamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon. Sa performance standard naman, nakapagpapahayag ng may pagmamalaki at pagkilala sa nabubuong kultura ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. At ating learning competency natin ay nakapagbibigay ng mga halimbawang katutubong awit mula sa natalakay ng tungkol sa katutubong awit sa Visayas. Ngayon, ating alamin kung ano ang kahulugan ng katutubong awit. Basahin natin sabay-sabay mga bata. Ang katutubong awit ay nagsisilbing daluyan ng kaalaman at tradisyon mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na ipakita ang kanilang pagmamalaki sa kanilang kultura at pinagmulan. Ang mga awitin ay kadalasang ginagamit sa mga pagdiriwang, seremonya at kapistahan na nagsusulong ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng mga tao. So, ang katutubong awit pala, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kultura at pamilya. At tinutulungan tayo nitong alalahanin at ipasa sa mga tradisyon o ipasa ang mga tradisyon sa mga sumusunod na henerasyon upang hindi nating makalimutan kung ano ang ating tradisyon sa ating kultura. Ngayon, basahin natin ang sunod. Sa nakikita niyo, may mga tema at mensahe ng mga awitin. Ang mga katutubong awit sa Visayas ay nagtatampok ng iba't ibang tema tulad ng pag-ibig. Ano nga yun? Tulad ng pag-ibig, kalikasan, pagkikigbaka at pang-araw-araw na buhay. Ang mga mensahe ng mga awitin ay madalas na nagpapakita ng mga karanasan at damdamin ng mga tao, kabilang ang kanilang mga pangarap, takot at pananampalataya. Ang mga temang ito ay nagbibigay ng lalim at koneksyon sa kultura, nagpapalalim sa pag-unawa sa buhay at sa rehiyon. Naiintindihan po ba mga bata? Mabuti naman. Ngayon, isa-isahin natin ang mga halimbawa ng katutubong awit sa Visayas. Una nito ang awit sa Cebu o awit ng Cebu. Isang halimbawa ng katutubong awit mula sa Cebu ay ang tinatawag na Matud Nila. Naririnig niyo na po ba yan mga bata? Atin niyang pakinggan pagkatapos natin itong basahin. Itong awit na ito ay isang tula na lumalarawan sa pag-ibig at pagnanasa na nagpapakita ng mga tradisyonal na tema. Kilala ang mga Cebuano sa kanilang mga masiglang kanta na kadalasang umaawit ng mga kwento tungkol sa buhay at kultura ng mga tao sa rehiyon. Ngayon, pakinggan natin kung anong kanta ito. Matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong
kaywa ako'y bahandi nga kanimo igasa gugmang putli mauday pasali maoy bahandi labaw sa bulawan matud nila kaano gun lamang sa imong gugma ug kining pagbati. So mga bata, sa mga napakinggan ninyo sa kantang Matud Nila, ito ay isang naglalarawan sa pag-ibig at pagnanasa. Napapakita sa tradisyonal na tema. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawa. May tinatawag ring dandansoy. Ito ay isang tanyag na awit mula sa Negros Occidental. Ito ay isang malungkot na awit na tungkol sa isang paghihiwalay ng magkasintahan. Pakinggan natin kung anong kanta ito. Dandansoy bayaan tayga pauli ako sa payan o galing ko ni ikaw ilaon ang payan mo lang ang taon. Dandansoy kunin mo apason bisan tubig di ka magbalon o galing ko ikaw uwaon sa dalan magbubon-bubon konbento sa diin ang kora munisipyo sa diin hostisya yari si Dansoy makiha sa pagigugma panyo mo kagining panyo ko si kay tambihon ko o galing kong magkasilong banatakaw asawa mo ko. Sa napakinggan natin mga bata, talagang malungkot ang awiting Dandansoy. Ngayon, dadako na tayo sa pangatlo. Tinatawag itong Bahay Kubo. Ito ay isa sa mga katutubong awit sa Visayas. Ito ay kilala sa buong Pilipinas at ito ay may mga version sa Visayas at naglalarawan ng simpleng buhay sa isang kubo at mga pagkaing matatagpuan sa paligid nito. Alam kong alam na ninyo ang kantang Bahay Kubo, di ba mga bata? Mabuti. Pero pakinggan pa rin natin kung
ano itong kanta o yung buong kanta. O mga bata, sabay-sabay tayo. Awitin natin ang Bahay Kubo. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng hingan. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng lingan. Ayun, sa pang-apat naman. Sa pang-apat, may tinatawag ring ati-atihan. Ito ay isa rin ito sa nabibilang sa katutubong awit sa Visayas. Ito ay isang tradisyonal na awit mula sa Kalibo, Aklan, na isinasagawa tuwing pesta ng Ati-Atihan Festival. Isa itong makulay na awit na nauugnay sa kasaysayan at kultura ng mga ati. Pakinggan natin kung anong kanta ito. Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! Sa panghuli, ang title nito ay Usahay. Nakarinig na ba kayo ng kantang Usahay? Atin niyang pakinggan pagkatapos nating basahin ito. Ito ay isang awit mula sa Cebu. Cebu pa rin, no? Yung una, Cebu, yung matud nila. At ito rin ang Usahay na title sa mula rin sa Cebu na may temang nostalgia at kalungkutan. Naglalahad ng isang tao na nag-aalala tungkol sa kaniyang mga nakaraan at nawawalang pagmamahal. Atin niyang pakinggan.
kanunay sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako, nganong nabuhi paning kalibutan. Ang gugma ko kanimo, kanimo da. Magamahay ako, nganong nabuhi paning kalibutan. Nganong kitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo da. Ang gugma ko kanimo, kanimo da. Di ba mga bata, ang kantang iyan ay may tema talagang kalungkutan. Ngayon, naiintindihan niyo po ba? Ano nga ulit yun? Ano nga ang 5 halimbawa ng katutubong awit sa Visayas? Tama, ang matud nila, dandansoy, bahay kubo, ati-atihan, at usahay. Marami pang ibang halimbawa sa katutubong awit sa Visayas, pero 5 lang ang aking ibibigay. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod. Una, magbigay ng 3 halimbawa ng katutubong awit sa Visayas. At pangalawa, bakit mahalaga ang pag-aaral ng mga katutubong awit? Isulat ito sa iyong papel at sasagutan lamang sa 10 minuto. Tapos na po ba kayo mga bata? Ngayon, ipasa na ninyo sa harapan ang iyong papel. Mabuti, ngayon, bago natin tapusin ito, may kasunduan muna tayo. Ipasa ito bukas sa ating pagkikita, ha? Ang kasunduan natin ay maghanap ng isang katutubong awit sa Visayas na hindi pa natin napag-aralan at maghanda ng isang maikling presentasyon tungkol dito sa susunod nating pagkikita. Nagkakaintindihan po ba tayo mga bata? Magsitaya na tayo para sa huli nating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Paalam uli mga bata. Paalam.